May kasabihan po tayo na ang tatlong ito ay nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-ibig po ang itinuro sa atin ng Diyos, at ito rin po ang itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at maging sa ating mga sumasampalataya sa Kanya, upang mapatunayan na tayo ay tunay na Kanyang mga tagasunod o alagad. Mahalaga po ang pag-ibig dahil una po ito sa bunga ng Espiritu Santo na nabanggit ni Pablo. At makikita rin po natin na ang natitirang mga bunga ng Espiritu Santo ay nakasalalay sa pag-ibig. Nakasalalay sa pag-ibig ang pagiging mapagpigil sa sarili, mabait, mabuti, may kapayapaan, may kagalakan, matapat, mahinahon. Ito po ay mga bunga ng Espiritu Santo, subalit nangunguna ang pag-ibig. Dahil kung titingnan po natin ang ating paligid, anumang panahon, may mga tao na hindi kakikitaan ng pag-ibig. May mga taong hindi pa pinapanahanan ng Espiritu Santo, kaya naman wala silang tinatawag na pag-ibig. Ang pag-ibig na itinuturo ng mundo ay iba sa pag-ibig na itinuro ng Diyos sa atin. Ang mundo, tinuturuan tayo patungkol sa pag-ibig na mahalin mo muna ang iyong sarili bago mo matutuhang mamahalin ang sinumang kapwa mo. Kailangan mo munang ibigin ang mga taong kaibig-ibig at yung mga taong alam mong susuklian ang iyong pag-ibig. Ganyan ang itinuturo ng mundo patungkol sa kahulugan ng pag-ibig. Subalit, ayon po sa salita ng Diyos, sa Roma, Kabanata 5, Talata 5, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. At ito po ang dapat na maging ugat at maging pundasyon ng bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maraming mga tao napupuot sila sa kanilang mga kapwa, alitan, awayan, hidwaan sa pagitan ng bawat isa. Laganap ito hindi lamang sa mga bansa sa bansa, bayan sa bayan, o magkakapatid sa loob ng pamilya, magulang sa anak, mga magkakatrabaho, magkakaibigan. Madalas may mga hindi pagkakaunawaan, madalas hindi tugma ang mga pananaw natin sa ating buhay. Madalas may mga iba-iba tayong naiisip na paraan kung ano ang magiging pasya po natin sa ating buhay. Subalit ang sukatan po natin at batayan ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, inuulit po natin, hindi siya para sa sarili kundi para sa kapakanan ng iba. Ang pag-ibig po ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang pag-ibig din ay hindi mayabang, hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi natutuwa sa kasinungalingan ng pag-ibig dahil ikinagagalak niya ang katotohanan. Ang pag-ibig ay matyaga, mapagtiis. Ang pag-ibig ay mananatili kailanman. At kung gusto mong mapabilang sa tao na pinapanahanan ng Espiritu Santo at matutong umibig, manampalataya ka na si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon. Manalangin po tayo.
Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa Espiritu Santo na siyang nangingibabaw sa aming buhay upang kami po ay patnubayan sa wastong pamumuhay na angkop sa iyong kalooban. Dalangin po namin na mapalawak ang aming pagkaunawa sa iyong katotohanan at gayon din mapatatag, lumago kami sa aming buhay espiritual. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen.